Salamat sa pagpakig-fellowship uban kanimo. Salamat sa pagkapuno sa Balang Espiritu. Nga din kami ready to learn the Word of God and ready to apply the Word of God bisan man sa among kinabuhi. Dili pinasikat sa among kaugalingon nga kusog, pamaagi, strategy, o kundili paningkamot, kundili pinagi sa pagtabang sa Balang Espiritu sa among kinabuhi. Kubali kami karon sa among pagtuon sa imong pulong. Salamat ng Balang Espiritu mo ay magatudlo ka na mo siya nga pagi. Kining tanan akong ginatugyan, ginapasalamatan nga madawat. Pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Okay, manglingkod ang tanan. Dinhipagyapon kita sa capacity, no? Spiritual capacity apan dinhi na kita karon sa leadership. Kumanatan ini capacity for life, capacity for love, capacity for happiness, capacity for prosperity. Then humanata sa capacity for suffering. So din hinausap kita karon sa capacity for leadership. Actually natikap na to kinigamay sa bilabay nga Domingo, patatong ipadayon especially sa leadership sa pastor teacher, no? Siguro ngayon kamo pastor, dili man ako pastor. Sige lang, lagi po kamo makatunan din bisan man dili kamo pastor, no? So there is capacity for leadership kasi ang usa ka magtotoo dapat mahimo gid siyang leader. Kitang tanan leader ta. So sa dihang mag-share ta sa pulong sa Dios ngadto sa uban, leader ta, no? Sa dihang magdala ta sa pulong sa Dios, magpambita sa pulong sa Dios, na usa ka tawo nga atong dalon sa Ginoo, leader ta, no? But adunay subject nga dapat masabtan nato kining gitawag capacity for leadership. Now, ang definition niya, a capable leader is a leader who knows how to lead and guide his people to follow and respect authority founded in the principles and mandates of God and His Word. So, dili human viewpoint ang atong i-define diri, no? Kundi nag-isgot may tungod sa spiritual leadership, no? Dili itong mag-lead ka o Congress, mag-lead ka o Senate, mag-lead ka o nasod o city. So ang ato diri isgutan is spiritual, no? So a capable leader is a leader who knows how to lead and guide his people to follow and respect authority, no? Dapat matudluan yun. Kung kinsa man tong mga tao nga ubos nimo, matudluan sa pagrespeto sa authority. Nga diin founded in the principles and mandates of God and His Word. A leader, no? A capable leader is a leader who is ready to function and to follow God's will and purpose for his life.
dili ka mahimong leader kung dili ka willing mo sunod, no? Kinahanglan mo sunod kay gyud kung sa man ang katuyuan o plano o purpose sa Dios sa imong kinabuhi. Mao ni ang leader, no? Wala na himong leader sa Dios nga wala sila nagsugot, wala sila nag-function sa mas kinabuhi ni David, no? So, nahimo siyang hari, pero nagmasinugtanon siya sa kabubuton sa Diyos. A capable leader are those who are matured spiritually. Huwag ginigsagaran, no? A capable leader are those who are matured spiritually. So, nakafocus good siya sa maturity. Kasi dili man ka mahimong good leader kung dili ka matured, no? Masters the details of life, the protocol plan of God. Dapat masters din mo, no? Masters din mo ang mga detalles kinabuhi, ang mga protocol plan of God, the executions of God's word, in which His perspective is spirituality, heavenly, and seek things with eternal value. Na mga example diri, like Moses, ato na ni Moses. Dili basta-basta to kang Moses, kaya more than 2 million ka mga Hudiyo ang iyang gidala gikan sa Egypt padulong sa Land of Promise. Dili basta-basta magdala og 2 millions. Naibalo mo og pilay population sa Davao City? Kisa may naibalo? Pila na taga ron? 2.2? Taghanag kayo na, no? Actually, ang akong nadunggan is 1.6 to 1.8. Pero kung 2.2 na tagpit, yung daghana na. Pero kung 2.2, mauna kadaghan ang gidala ni Moses gikan sa Egypt padulong sa Canaan. Sa yun ang ka 2.2, kung entire population sa Davao City, mauna ang gidumalahan ni Moses, unya, may ba sa unang panahon og nanatoy microphone, nanatoy megaphone, may ba sa unang panahon na satellite, nga pagsulti nimo makita dito sa layo. Dili basta-basta ito nga pagdumala ni Moses. Binagtasay pa, wakay sakyanay. Maghuna-huna ko, mag-iya ko 1,000 ka mga tao niya, daghang pang mga ligoy, perting disura ka na, no? May 1,000 ka mga tao, mga butan danan. Kay, usalan mo ka na, sunod. Kung daghan ang ligoy, kay Moses, halos tanan, mga ligoy. Puros, kurot kung sila kamatay, wag kung sila kabot sa Land of Promise, gawas lang kang Joshua o kang Caleb. So imagine that, out of 2 millions, duhalin nagkalusot sa Land of Promise. So pwede na ka ng ligoy, 99.999% ang ligoy. Pero atong nakita si Moses na buhat ganyan iyang responsibility. Gawas lang nga wa siya nakasulod sa Land of Promise tungod kay migawas ang iyang old signature. Nga diin nasuko siya. So tungod siyang kasuko, imbes tingnan siya sa Diyos nga magsulti lang sa bato para nga makainom sa nagtubig, ang iya gipuspusan niya ang bato. Dili biya to ingon nga giduslak ni Moses ang bato o nga giyana niya kusog ana. Dili to yun ana, gipuspos gid niya. Pa. Kay emosyon man, no? Gamit man ang emosyon. Mo bitaw na ang atong kinabuhi. Mo na nga ang atong kinabuhi, lisod kayo musulod din ha sa gitawag nato Promised Land. Malisod.
Ang promise land nga gihisgutan din no, usa siya ka, kung atong pagkatanawon, usa siya ka illustration sa spiritual maturity. Nga dapat maabot gyud kita sa spiritual nga pagkaamto. No? Once nga dili ta makaabot sa spiritual maturity, sama kita sa mga Hudiyo, di kaabot sila sa land of promise. So morning life ni Moses, no? Ato nakita o unsa siya ka great leader. Si Joshua, dili basta-basta ni Joshua. Kini si Joshua, warrior kini si Joshua. O kung atong pagkatanaw ni siya sa iyahang quality karon, mura ni siya og si Benjamin Netanyahu, Netanyahu. Grabe na sa ka-warrior, no? Karon giatake na po nilang Iran. Warrior gyud. O si Joshua ba yun ang nag-conquer sa Canaan? Siya yun. Gihurot yun niya, conquer niya, divide niya sa 12 tribes of Israel. O niya, ang nakanindot ni Joshua, ang nindot yun nga gikabilin ni Joshua ngadto sa ihang mga katawhan, katong pagsulti niya nga, as for me and my house, we will serve the Lord. Memorize siguro ninyo na, kasa na makita, no? So, pag yun ni Joshua, as for me and my house, that means, intero niya nga pamilya, we will serve the Lord. Pangitaon na. Pangitaon yun na. Asa man mo makakitag pamilya karon nga silang tanan ang alagad sa Ginoo. Usually, na ikatunga, usually, na usayod nga ning tipas, ang uban yun hurot magkalimao. So bihira lang ang kinabuhi sa usa ka pamilya nga nagkapangalagad tanan sa Ginoo. Kung ado naman nindot kayo, no? So mo nang ingon ni Joshua, as for me and my house, we will serve the Lord. Mo nang life ni Joshua. David, gitudlo ni ganina ni Linda, yes, ningabot yun si David sa ihang old age, mura po si Abraham, no? Nga nangabot sila silang old age, nga nag-enjoy sila silang spiritual life. Ang pag-enjoy man ko sa spiritual life, dili sa kalibutan. Kung nakita niyo itong illustration kaganina sa bagyo, no? Unsa man ang nasa palibot, gubot kayo. So kung dito ka sa palibot, gubot ka gyud. Asa man ang kalinaw dito sa gitudo ni Glinda kaganina? Nasa sentro. Kung ang imong kinabuhi nasa sentro sa Ginoo, nadyo kay kalinaw, magkay kalipay. Nindot ang kinabuhi. Pero kung mo adto ganing ka sa gawas, just remember, pag huna-huna pa lang nimo sa gawas, misery dayon, trouble ka dayon, may human viewpoint ka dayon, maghuna-huna dayon kag mga kalibutanong butang, struggle dayon ka, mag-worry dayon ka, mga ambisyon dayon kag mga dagkong butang. So ang imong utok maglihok dayon nga kalibutanon. Mo na nga gikinahanglan lang gyud sa usa ka magtutuo, focus lang gyud siya sa sentro. Mo nang gingon sa Hebrews 12:1-2. Fixing your eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. Once nga mulihis gani ang imong mata sa kalibutan, expected na. Expected na nga ang sunod nimong mapanguna-una, kalibutan na siya. Kasi ang makita manggod sa mata, mo'y musulod sa imong una-una. Nintanaw man ka sa kalibutan.
So unsay misunod sa imong hunahuna? Kalibutan. So mas bukat dahil nimo ang kalibutan. Mas priority dahil nimo ang kalibutan. Mao na nga nagkinahanglan jud og rehabilitation of the soul. Mabito nang kanindot na lang ang tanong kung kada adlaw ta mag Bible study kay permanente tang marehab sa soul. Pero kay kausaraman sa usa ka semana. So pagkawas na to nini karon kita na putay kalibutan. Tuwa na punta sa kalibutan ba gatuyok ng bagyo ba? Kunya dili ta stand firm. Apil kita ikot. Kung nanayaw sila dito, sayaw puta. Anong gitawag na dance with the dance with the music. Tama ba ko? Makasayaw kay gud ba o kung say gitugtog sa music ba? Makasabay kay gud sa kalibutan. Makasabay gud sa kalibutan tungod kay naapagitay old signature. Tanawa si David, nakasabay siya kay Diyos sa kalibutan, pero salamat sa Ginoo nga kabalik siya. Kabalik gid siya. Kabalik man ni sila tanan, even Solomon, kabalik man si Solomon, pero old age na lagi, no? Ayaw hulata nga tigulang na kang balik sa Ginoo, no? Dapat mag-enjoy ka sa imong pagpangalagad sa Diyos samtang lingon pang imong edad, no? Now, Paul, yes, mo gini usa ni ka para sa tuwa icon, no? Usa ni siya ka great hero po nato si Paul sa 2 Timothy 2:1-4, no? Nga ang life ni Paul atong nakita, magbasa ka sa epistle, grabe ka dato sa mga espirituhanong butang. Diri ka makakaton kang Apostol Pablo o kung saan pagkinabuhi ng espirituhanon, kung saan pag-stay in fellowship with Christ, no? Kung saan pagkinabuhi filled with the Holy Spirit. O hangtod sa kamatayon atong nakita si Apostol Pablo nagbabilin nga ligon sa iyang pagtuo o pagpangalagad sa Ginoo. Mo nang siya, for to me to live is Christ and to die is gain. Now, napay usa din nga dapat natong masabtan. Aside from Moses, Joshua, David, Paul, ang number 5 is just study the pastor teacher. Pastor teacher. You need a pastor teacher. Walay pagtubo sa usa ka magtutuo kung wala siya pastor teacher. That's why ang usa ka believer kinahanglan pangitahon gyud niya ang iyang right pastor teacher. Dili kay bisag asa lang. Tungod kay ang Dios naghatag nimo og usa lang gyud ka right pastor teacher. Wa ka gitagaan og duha, no? Usa lang iyang gihatag sa mga right pastor teacher. Kung ganang nga pastor teacher nagpatubo sa imuha, mao na imong right pastor teacher. Pero kung kanang pastor teacher wala nagapatubo sa imong spiritual life, nan adunay problema kana nga pastor para sa imuha. So kinahanglan nga masabtan nimo kung kinsa ang imong right pastor teacher. Ang pastor, yes, nagkinahanglan siya listener, pero God will provide. Walay usa ka pastor nga persistent, consistent o nag-endure sa iyang Christian way of life sa dihang dili siya faithful sa iyang buluhaton sa pag-study o teach.
Mao gini trabaho sa pastor, no? Study and teach, study and teach. Wala na sila yung trabaho, no? Ayaw na ninyong patrabaho sa lain, no? Kaya mo rin gina yung trabaho sa pastor. Papanglabahon ninyo ang pastor teacher na limpyo kayong sinina, pero hugaw kayong utok. Nga naman, wala na siya time sa pag-study. Now, atong tagsa-tagsaon kining pastor teacher karon kay importante ni siya. Remember those who lead you, and it talks about pastor teacher sa Hebrews 13:7, who speak the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Now, nganong gisulatan kita niini sa Hebrews 13? Nganong mingon siya, remember those who lead you. No, kinsa man ang nagagiya ninyo? Pastor teacher. Na wala ko nagaingon nga ako ang inyong right pastor teacher, no? Basig dili ba ako, basig nasaag lang mo diri ha, no? Basig dili ako ang inyong right pastor teacher. You need to go to your right pastor teacher. Tungod kay ang Diyos, naghatag yun og right pastor teacher sa matag usa ka magtotoo. So mingon sa diri, remember those who lead you, who spoke the word of God to you. Kinsa man ang nag-spoke sa word of God to you? Pastor teacher. So kung nasa man ang pastor teacher nga right para sa imuha, kinahanglan tuwa ka dito. Dili ka dapat masaag, no? Kung masaag ka, just remember, no? Ang right pastor teacher lang ang makapakaon sa imo sa pulong sa Dios. So kinahanglan pangitaon nimo ang imong right pastor teacher. And considering the result of their conduct, imitate their faith. They are a leader with humility, without fear, and with strong faith in God's power, and that is omnipotent and God's promises. So, dali kayo ninyong mailhan ang pastor teacher nga katong nagatudlo gyud sa inyo ha, nagapakaon gyud sa inyo ha sa pulong sa Dios. Nga sa inyong pagpaminaw na mo'y natun-an, magiging stronger mo sa inyong pagtuo o pagsalig diyan sa Diyos. Kay kita baya, dali kitang malingla sa kalibutan. Kung walay nagatudlo sa tuwa sa pulong sa Diyos, makambyo yun na to ang atong spiritual life sa kalibutan ng mga butang. Kaya ang mga butang sa kalibutan, makita man o dali kayong dasmagan sa ato ang old sin nature. Maunang usahay mapalabi na to ang mga butang sa kalibutan. Now, anita karon focus kita, adunay mga 19 principles ang pastor teacher. Pastor teacher, gitawag siya sa Griego o poimen. Gitawag siya pastor, shepherd, didaskalos, teacher, no? O sa Griego gitawag siya poimen didaskalos. O poimen didaskalos means pastor teacher. Mao na siya sa Griego nga pinulungan, especially kung magabasa kita sa Episo 4 versikulo 11. Means shepherd. Now, nahibalo na mo kung sa'yo trabaho sa shepherd. Si David, usa ka shepherd. Si Moses, usa ka shepherd. Unsay trabaho ni Moses? Tigpakaon sa mga karnero. Unsay trabaho ni David? Tigpakaon sa mga karnero. Unsay trabaho sa pastor? Tigpakaon sa mga karnero. Mao man ganina, siguro matingala ka mo, wingon ka mo, kung ang trabaho sa pastor teacher sagulan pa ninyo lain, unsa may ipakaon sa pastor teacher ninyo pag-abot sa Domingo. Kung patrabaho siya dito 8 hours sa usa ka kumpanya, unya magtuon lang siya pagka Sabado sa gabi,
Pagkabuntag tudlo siya. Unsa inyong expectation ng inyong pagkakaunon? Mabusog ka mo? Dili. So ang usa ka pastor teacher, naagid siya time nga nag-study sa pulong sa Dios. Gina-review niya. Review and review, review and review. Until such time nga nakita niya nga kini nga subject morning akong ipakaon sa akong mga karnero ugmang adlaw. Mo nang trabaho sa pastor. Appointment ni Daskalos means pastor teacher. Siya ang nagapakaon sa pulong sa Dios ngadto sa iyang mga karnero. Kung wala man siya nagapakaon, failure siya sa iyang ministry. Napoy panahon nga ang karnero pud ang di mo kaon. Wala po'y may mga pastor yan na. Kaya bisag kung saon og bahog sa pastor sa iyang karnero, kung ang iyang karnero di gyud mo kaon. Di gyud wala gihapoy kahimuan, no? Actually, ang pastor teacher kinahanglan magbuhat siya ang responsibility o ang iyang karnero dapat positibo. Now, din hita karon sa 19 principles as a pastor teacher. Number 1, a spiritual leader given to certain male believers for the purpose of teaching the word from the pulpit of the local church. Romans 12:7b, Ephesians 3:7-12, Ephesians 4:1, and then James 3:1. So mo kini siya ang spiritual leader nga gihatag ngadto sa usa ka lalaki, ha. Walay babae nga pastor, ha. Just remember, poimen didaskalos. Poimen gikuha sa masculine. Masculine ang iyang gender, meaning male. Walay babae. Kung makadungog mong pastora, just remember nga walay pastora sa Bible. Ang nasa Biblia is poimen. Poimen didaskalos. O di ginapausap. Poimen didaskalos gina siya. Lalaki gina siya. O siya ang gihatagan og katungod sa pagtudlo sa pulong sa Dios diha sa pulpito sa lokal nga iglesia. Number 2, paspasta kay dito ta sa tumoy maglami ni ron. Pastor teacher is the highest ranking permanent spiritual gift and the highest authority in the local church. So siya mong ang nagdala, no? Busa ang pastor teacher is the highest ranking permanent spiritual gift and the highest authority in the local church. Morning kinabu is pastor. Number 3, for the present period of history, the Bible is the textbook, the local church is the classroom, and the pastor is the instructor. So mo gini. Mo ni atong gibuhat, no? Ang atong textbook, unsa man? Bible. Wala ta nagtudlo diri og unsa man ang ubang mga kurso din, ha? Accounting 1, wala ta nagtudlo niya na. Wala ta nagtudlo og philosophy 1, logic og ethics, wala ta nagtudlo diri. Ang ato is Bible. So sa nini nga panahon, ang atong binatunan, ang atong Bible, ang local church, kining local church, mo ni atong classroom. Gitawag ni siya classroom. Mo bitaw ng pag naa mo diri, dapat bit-bit gud mo og ballpen, notebook. Kay this is our classroom. Magkudigo mo, magsulat mo kung gikinahanglan man lang, no? So,
This church is our classroom. Gitawag kini siya sa Griego nga pinulungan o gymnasium. Gymnasium. This is our gym. Para sa mga atleta, ang gym mao ang training ground. Dito sila nagatuon sa gym. Ang ukiling church na to, mo ning gitawag na to og training ground. Local church. And the pastor is the instructor. Mo bitaw na akong magsugod na gani og tudlo ang pastor, maminaw ka na gyud. Dili na ka magluya-luya diha, dili na ka dapat palipat-lipat diha. Kinahanglan ang imong mata, kinahanglan ang imong dalunggan naka-focus sa every sounds nga ginasulti sa pastor teacher. Kay naay usa dinha nga isulti sa ang pastor teacher nga pwedeng magamit nimo ngadto sa gawas. O kung ma-miss nimo to siya, mo nang failure ka sa imong Christian way of life sa labas. So, the Bible is our textbook, the local church is our classroom, and the pastor is our instructor. Number 4, the pastor is responsible for interpreting and conveying God's instruction so that believers can live according to God's standard. So, morning, dili basta-basta ang trabaho sa pastor. Ang responsibility sa pastor o kung saan niya pag-interpret o pag-convey sa God's instruction. Kung saan man niya pagtudlo sa pulong sa Diyos kung dili siya mag-study. Mo nang importante gyud nga mag-study gyud ang pastor teacher. Matudlo niya ang insakto nga pagtulunan sa pulong sa Diyos. Aron nga ang iyang mga karnero maminaw ug sa pagpaminaw nila makuha nila ang insakto kayo nga pagtuon sa pulong sa Diyos. Number 5, God the Holy Spirit bestows the gift of pastor teacher at the moment of salvation. Walay lang naghatag sa gasa sa pastor teacher, no? Dili kay ikaw mamili, no? Basig maguna-una ka nga kay magtutuo naman ko, gusto kong magpastor. Bisan pag gusto kang magpastor kung dili gasa sa balang espiritu nga kanimo ang pastor teacher, kamuritsing kayo. Magdala kag simbahan nga dili ka pastor teacher, kamuritsing kayo. Dili ka mag-enjoy. Wala kay tinuod nga kadasig sa pagtuon, pag-study. O guwa kay para sa imo ang pagtudlo nimo lasaw. Tungod kay ang gift sa pastor teacher nasa iyaha ang tanang ingredients sa pagtudlo sa pulong sa Diyos. Kung ang gasa niya is pastor teacher. So God the Holy Spirit bestows, naghatag sa gasa o pastor teacher at the moment of salvation. Sa takna gyud nga mituo ka, kasabay nimo ang gitawag imong gasa. Tagang kag gasa. Now sa inyo siguro help inyong gasa, ang uban giving, ang uban administration, ang uban siguro exhortation. Dili lang ta maghiskot atong mga temporary gifts kay nay napulo kay spiritual gifts nga wala na kagamitan sa atong panahon karon, no? So, muna ang balang espiritu mo naghatag sa atong gasa at the moment of salvation. Dili kita ang namili, ha? Dili kita ang namili. So, para sa kuwagod, nangandoy pag kung may mong pastor, wala man yun, no? Pero, natingala naman yun kung anong miabot man. Ang gusto na ko, magsiman manunta ko. Siman dulo ko. Wa mo ko peskwila sa magulang og siman. Wala di ko kay balo. EB Economics. Mo ding EB Economics kay related sa pastor teacher day, no? So, God the Holy Spirit bestows the gift of pastor teacher at the moment of salvation, though the recipient becomes aware of his gift only by way of his spiritual growth. Now, just remember,
Sa takna nga mituo ka na kay espirituhanong gasa. Pwede mong gasa pastor teacher, pero wa pa ka kahibalo ni anak the moment nga naluwas ka. Sige lang kag paminaw sa pulong sa Dios, sige kag paminaw sa pulong sa Dios, pero wa pa ka kahibalo sa imong gasa o kung sa imong gasa. Until such time nga nagtubo ka spiritually, andin nakaanaw ka, murag ganahan lagi ko din hing area. Try kag tudlo. Pag tudlo nimo, effective ka. O di, usa na to siya ka confirmation nga imong gasa is pastor teacher. Until such time nga makahibalod yung kasi makagalingon nga, yes, confirm yun, my spiritual gift is really a pastor teacher. Dili man entertainment ang pastor teacher. Kung entertainment, mag-artista na lang ba? No? Sayaw-sayawan na lang nato ng atong congregation din ha. May entertainer na sila. Pero dili entertainer ang pastor teacher. Ang pastor teacher, ang iyang trabaho mo ang pagpakaon sa pulong sa Diyos. Pulong sa Diyos. So, though the recipient becomes aware of his gift only by way of his spiritual growth, dapat mutubo sa gid siya. Following this spiritual gift discovery, a time of intense spiritual and academic preparation is essential. So, muning hitabo. Sa dihang masabtan na niya ginahinay nga iyang gasa is spiritual ang is pastor teacher, musunod na ni dinha ang iyang pagkuki. Musunod diha ang iyang pagkuki. Once yung hinahinay na kayo na sektuki o pulong sa Diyos, kaya mo discovery siya, kung saan may buti, pasabot niya na, posible na, nasa gasa ng pastor teacher. And then, sa sige niyang tuki niya, naganahan pag siyang mutuki, ganahan siyang magapaminaw. Ma-confirm ni mo later, na mauna gina ang dagan sa imong kinabuhi, and then the Holy Spirit will reveal it to you. That is your gift, pastor teacher. So following this spiritual gift discovery, a time of intense spiritual and academic preparation is essential. Dili basta-basta. You need, kinahanglan magtuon kay yun. Number 6, authority, orientation, and self-discipline acquired in military, corporate, or academic settings prepare him for a rigorous life of studying and teaching. Murag kag sundalo. Nga sa mga sundalo, grabe ka well-disciplined sila. Ang usa ka pastor teacher, kinahanglan well-disciplined siya. Paggamit sa iyang time, pagtuon sa pulong sa Diyos wisely, kinahanglan aware siya ni Ana. Ngano man, nasa dako kayong responsibility. The responsibility of the pastor teacher dili. In fact, pag-abot sa Bema Seat Judgment, ang pastor teacher mo'y daghan kayong dimensyon nga mga kitawag din rewards. Ayaw mo pangandoy, bisag dili nyo gasa. Wala man may mahimo niya na. Kay mo man na ang isulat sa Biblia. Halimbawa, na 5 sa inyo din nga mag-grow, magatubo nga to sa espirituhan nga pagkahamtong. Ang matag-usa ka ninyo is crown of life sa usa ka pastor, crown of glory sa usa ka pastor. Imagine that. Kung magtubo mong tanan, imagine that, crown of glory mo nako. Pero kung magsigi mo kasuko, pagdumot, panabi, kadagawas ninyo dito, wag yung spiritual growth ninyo, wag yung glory ang pastor. Ang crown of glory sa pastor teacher, naa sa mga membro nga nagtubo sa paghamtong. Makita ganin ako mo nga inyong baba dito, di na yun magpatakag yawit. Makita na ako mo dito nga inyong kinabuhi perti na yung ninduta, makaana na dyan ko, God, murag na dyan ko yung crown ini.
Pero hangtod nga walay magtubo nga tos pagkahamtong, ang pastor teacher, just remember, ang iyang crown of glory dependent ngadto sa mga membro niya nga iyang ginatudloan. So dapat ang usa ka pastor teacher disiplinado. Acquired niya ang mga military training nga will discipline. Bisan man corporate or academic settings, prepare him for a rigorous life of studying and teaching. Extensive training in the original language, kini importante ni sa usa ka pastor teacher. Sa una, wa kay nako lagi dili pa gyud siguro time sa una ba no? Wala kay nako gi doon nangandoy ko nga makakaton ko Greek ug Hebrew, pero wala paghihatag sa ako sa una. Lucky kay ni sila ni Ryan kay bata pa, nanay Greek sila ug Hebrew, no? So, dapat aduna siya alam. Extensive training in the original languages of Scripture, importante na. Systematic theology, dapat na siya nakatunan sa systematic theology. Ancient history, the history of the Diyos. So, katong mga antiquity of the Diyos. And various other subjects allows him to exegete the Scriptures, interpret the Spirit's meaning within the historical context, then continue his own spiritual growth and accurately communicate the doctrinal message. Just remember, kining number 6. Once, pastor teacher imong gasa, pag masabta ni mo ni siya, effective juga sa pulpito. May mo kang effective sa pulpito. Dili lang namang giusahay ba nga ang una-una sa pastor nga kanang murag kanang sikat lang sila, dili man gud ingonana. Kung nasabtan nimo ang imong gasa as pastor teacher, the more nga magiging kuan ka, humble ka. Sa diyang masabtan nimo ang pulong sa Dios, the more magiging humble ka. Sa pagtudlo nimo sa pulong sa Dios, the moment nga ginatudlo nimo ang pulong sa Dios, kanunay ka nga nagasalig sa gahom sa Balangin Espiritu. Dili tungod nimo kay awaban una-una man lagi nga tungod nako na, no? Usahay gani mukuyos gani ang ako ang kasing-kasing amot, kasing-kasing ba na ako ang mikuyos, no? Kana natay mga fellowship unya atay ba ng uban, no? Nya kanang muingon na sila nga si pastor ang nagsugod nini, usay mukana ko ba? Musagunto ko sahay kay magana ko dili magina tungod nako. Tungod na sa Ginoo. Grasya na sa Ginoo, no? Gigamit lang ta nga instrumento pero it is because of God's grace. Pero na yung mga pastor nga murag siguro I do not know. Nakabantay na ba mo ka ng murag magsayo-sayo sa pulpito? Kaya kita na mo anak, provision last mo na. No? Murag nag-entertain sila ang mga membro. Just remember, the life of the pastor teacher is not to entertain. Dili. The life of the pastor teacher, sa diyang nana siya sa pulpito, kinahanglan pakanon niya ang iyang mga karnero. So, kinahanglan na ibalwaling number 6. Number 7, not the man, but the message. But ning ipasabot nga, sa diyang ang mga membro, magapaminaw sa pastor, dili ang tao mo ilahang gina-after, no? But the message of the pastor. Pastor teachers come in all shapes, sizes, and personalities, from all social backgrounds and with various talents and achievements. They are not necessarily brilliant or original in their thinking, though some might happen to be, nor does the pastor necessarily possess a dynamic speaking ability. Dili kinahanglan nga maayo siyang manulti, no? Moreover, pastors are not sinless. Basi magunaw na mo nga kay pastor na siya, di na siya magkasala, no? Pastors are not sinless. Magkasala gyapon ang pastor. Ang nakanindot lang kay
nahibaluta sa principles, sa pulong sa Dios, sa protocol plan of God, o kung saan na to pag-stay in fellowship with God, samtang nagkatudlo ta. Kung magtudlo ta nga we are not in fellowship with God, kana siya, klaro na siya, energy of the flesh, no? So, pastors are not sinless icons, but flawed human beings, like everyone else. Pareha po sa inyo agad, makasala gyapon. They are endowed with the gift of pastor teacher not on their own merit, but according to the gift of God's grace, according to the working of His power. Ephesians 3, 7-11. Number 8, their lifestyles, popularity, even the size of their congregations are not qualifiers or indicators of credibility. Wala na gada, depende siya sa gidaghanon sa mga membro. In fact, duha og tulo nga gisgutan dinha nga mga paminaw sa iyang pagtudlo, qualify na siya as pastor teacher. The only qualification for successful function of the gift is faithfulness to God, design appointments as didaskalos or teacher. Number 9, the pastor's professional objective is to train. Mo gini. Train. Alang sa mga batan-o, no? Paminaw gid mo, no? Pag magtudlo na gani ang pastor, paminaw gyud, dili gyud maglihok-lihok, di magsaba-saba. Kaya ang pastor mutudlo gyud siya. Mo-equip. Ikuan mo, sangkapan mo sa pulong sa Diyos. Edify the body of Christ, all to the standard of maturity that belongs to Christ. So tudluan mo, ligunon mo sa pulong sa Diyos. Number 10, fulfilling this objective requires the pastor to preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. 2 Timothy 4 verse 2. Number 11, the pastor therefore is not a spiritual mediator or personal counselor, but a dedicated voice and single-minded spokesman for the written word. Now, morning kalainan nato sa mga dili doctrinal nga mga churches, no? Kay sa mga dili doctrinal churches, ang pastor teacher, himuon man na nila nga tigbisita sa mga nagkasakit, himuon nila na nga kung naay kung si tawagan na mga problema, magpabisita kay magpaampo, muna sa sa mga ubang evangelicals. Now, I'm sorry to tell you nga dili na akong trabaho. Kung na may gift of exhortation, ilahan na. Kung na may gift of giving o gift of help, ilahan na. Na may panahon nga mo bisita po ko sa inyo, no? Pero dili ginamayaw kong trabaho. Basig matingala mo nga si pastor, wa man jud ko gisuruyan ni pastor nga nagkinahanglan na kay ko sa iyang prayer, no? Yes, pwede kong magbisita pero dili na ko gyud na responsibility, no? Dili trabaho sa pastor kanang pag-counsel, personal counselor, but a dedicated voice and single-minded spokesman for the written word. Ang trabaho lang ginako pagtudlo sa pulong sa Dios. Kung sa pa may itudlo na ko sa inyo dito sa Asam Dapitang Hospital, kung nakakatuon mo sa pulong sa Diyos, na di naman mong mag-alingasag dito sa inyong hospital, kinhibalo naman mo nga, uy, gitudloan di akong pastor nini, ang Diyos ang hibalo sa akong kinabuhi, walay makakuha sa akong kinabuhi, bisag unsa pa ng sakita ang nagpilit sa imong lawas karon, dili na makakuha sa imong kinabuhi kung dili pa kabubuton sa Diyos. Ayaw kabalakan niya na. Pero ganun mo ito mag-hospital? Yes. At po sa hospital. Kaya ang mga doktor maghihatagan o
gitawagan nagkahibalo sa Dios kay nagtuon na sila sa sinsya ug unsay dapat nimong buhaton para maayo ka. Parang good steward ka sa imuhang panglawas. No? But naay mga daghang mga iunana nga mga pagtulunan karon nga pastors kinahanglan wadto gyud dito mo bisita napagani sila visitation kada semana, no? So the pastor therefore is not a spiritual mediator or personal counselor, but a dedicated voice and single-minded spokesman for the written word. He does not violate the privacy or volition of his congregation. 12, he does not tell people what to do, but instead teaches what they need to know in order to grow in grace and execute God's plan. Number 13, by the ministry of the Holy Spirit, the pastor diligently labors through disciplined study. Wag na yan, pagtuon. 1 Thessalonians 5:12, rightly divides the word of truth and conveys spiritual wisdom from the pulpit. 2 Timothy 2:15. Members of his congregation take it in and become spiritually self-sustaining, abide to counsel themselves from the doctrine metabolized in their soul. Number 14, with regards to his leadership role, the pastor is a policy maker. Mo no? Sa simbahan, ang pastor is a policy maker. Ayaw mo katingala usahay nga mayon ko nga wala lang say kanta. Kasi naibalo ang pastor niya na usahay mayon buta nga sige, kini ang kantaha, no? So, ngano man nahibalota sa mga doktrina sa luyon niya na, no? The pastor is a policy maker, not an administrator. Lahi man ang administrator sa policy maker, no? So he ensures that church policy lines up with the divine viewpoint and appoint deacons also gifted for their position to enforce that policy through church administration. So, posible katong mga deacons na ito'y gasa nga administration. Number 15 na ni siya, nagkamali lang. The pastor's primary role, studying and teaching, is in fact supported by spiritual gifts distributed throughout his congregation. Number 15, faithfulness honored God uses and promotes prepared men. Wag na siya, no? God uses and promotes prepared men for the pastor of faithful teaching. God provides the hearers where positive volition exists. So number 16, men only, no? This gift is not bestowed upon women. Ato na nila tikap ganina, who instead are commanded to receive instruction with entire submissiveness to the authority of pastor teacher. 1 Timothy 2:11. And who are not allowed to teach or exercise authority over man in the local church, but to remain quiet. Ang mga babae, dili sila pwede sa pastor teacher. 1 Timothy 2:12. Women are however well suited to fulfill the biblical command to teach doctrine to children inside and outside the local church, as well as women's, no? Sa mga babae, pwede sila magatudlo. So number 17, pastor has a right congregation in the right geographical location as God's geographical well. No? Paminaw, no? Importante ni siya. Ang usa ka pastor, dapat nahibalugid siya o asa siya nga dapit. Dili siya pwede nga ang right congregation niya na diri niya tuwa siya naglatagaw sa pikas. Dili nga na, no? Ang right pastor na siya right geographical location. Kanang right geographical location mo nang God's geographical will sa kinabuhi. Para sa kuha, natagbo naman ko dire, no? Satisfied na ko dire, no?
Mao na niya ang akong geographical location. Dili pwede nga mangita pataglayo, no? Gawas lang kung ang Diyos na napoy leading sa unahan sa imong kinabuhi. Umasa ka. Number 18. So every believer has a right pastor teacher in a right geographical location wherein he or she can study and learn the Word of God. So nagisgot na po ni sa mga magtotoo. Ikaw ni, no? Ang mata ko sa ka magtotoo na yun siya right pastor teacher wherein he or she can study and learn the Word of God so that he or she may grow to spiritual maturity and execute the plan of God amazingly to life situation. Huwag mo nag-ihisgutan sa Hebrews 13:7 kung bisan man sa 17. And then God will supply all the need of the pastor teacher who are faithful with his mandate to study and teach the Word of God to his congregation. Now, itong basahon o kadyot ng mga bersikulo, mao kini siya ng mga bersikulo ang dapat natong hatagan o pagtagad. Sugod kita sa Hebrews 13, no? Diri sa Hebrewanon 13, sa Hebrewanon 13, versikulo 7, nag-ingon din hinumdumi ang inyong mga pangulo, sila nga kaniadto na nagsulti kaninyo sa pulong sa Dios. Palandungan ninyo ang gisangputan sa ilang kinabuhi o gawatan ninyo ang ilang pagtuo. Nag-iskuti siya sa pastor teacher. And then verse 17, kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila kay sila nagatukaw alang sa inyong mga kalag. Now nganong gigamit diri nga nagtukaw sila alang sa inyong mga kalag. Ang buti pasabot nga nga nagtukaw. Buti pasabot nga nagtuon mi. Dili lang kay nagtuon mi sa adlaw, bisan man sa gabi. Naay time nga mabutan ko alas 12. Napoy time nga mumata ko kadlaw. Nagtukaw mi. Dili pwede nga ang usa ka pastor teacher mo diretso lang abot sa pulpito nga wa niya nabasa o natun niya ang iyang ginatudlo. So mo ning gihisgutan diri sa 13:17. Kinahanglan magmasinugtanon kamo sa inyong mga pangulo ug magpasakop kamo kanila kay sila nagtukaw alang sa inyong mga kalag. Ingon nga mga tao nga unya magahatag og husay. Sugtan ninyo sila aron kini ilang pagabuhaton uban sa kalipay, dili uban sa kasubo, kay ang ingon dili man makahatag og kaayuhan kaninyo. Nawalita karon sa panginahanglanon sa pastor teacher, no? Mingon mo pastor, murag dili man ka deserving ini. Sige lang ato lang pong basahon God, no. So God will supply all the need of the pastor teacher who are faithful with his mandate to study and teach the Word of God to his congregation. Una, Philippians 4:19, memorize naman ninyo na. Kung sige hisgutan din ha. My God shall supply all our needs according to his riches in glory in Christ Jesus. So, iyahan na si Ginoo ang pag-supply. Now, dito sa 1 Timothy 5:18, dito magtapos actually, no? Sa 1 Timothy 5:18, nag-ingon siya din kaya ang kasulatan nag-ingon man, dili mo pagbusalan ang baba sa baka sa magagiyo kini sa trigo. Ang mamumuo tako sa pagdawat sa iyang suhol. Na unsay but ning pasabot din ha, no? Usa ka nindot nga illustration ngayang gisulti, no? Ang usa daw ka, unsa tawag na? Ang usa daw ka baka, halimbawa kini galingan sa unsa man, trigo.
Now, ang ginabuhat nila niya na ginahimo nila ning baka nga mo'y patuyok-tuyok ko nila. Pagtuyok nila, kining ibabaw nini na dako kayo nga bato nga nagligis sa katong trigo. Ug samtang nagatuyok-tuyok ang baka, ang trigo nito nadugmok, hangtod nga madugmok siya, nga madugmok. O, bisan mais good, pwede rin gapon sa mais. O humay, no? Unya, pagkadugmok sa humay nito, mugawas na ang iyahang unsa? Bugas nga tinuod. Ug matod pa sa bersikulo, nagaingon siya sa bersikulo 18, kaya ang kasulatan, nagaingon, dili mo pagbusalan ang baba sa baka sa magagiok kini sa trigo. Buti mo sabot, ayaw daw busali. Unsa may busali? Sampung niya ba? Samtang nagagiok siya sa trigo. Pero pag-giok niya na, pag-utumon siya, ikaw na siya sa katong iyahang gitrabahoan. So buti mo sabot nga, nagtrabaho man siya, angayan siya nga mudawat siyang suhod. So buti mo sabot, ang iyang tinabahuan, kinahanglan, makakaon siya. Now, atong hatagan o gamay nga ipasis ni siya, no? Diri sa atong congregation, nalipay naman ko sa inyo, no? Actually, hangtod nga nag-60 ko, kamo ba yung nagbayad sa akong isis, no? So, samtang nagatudlo ko sa inyong sa inyo sa pulong sa Dios, kamo pod gigamit pod mo nga instrumento nga naka-provide. Nakaabot ko sa panahon nga nag-retire ko nga diin nakoy nadawat pod sa SSS, no. So dili lang kana kining inyong giving diri dako kay ni kagamitan, no? Samtang magtudlo ko ninyo, may panahon po ko nga pwedeng gamiton ako ng kaunon. Pero dili ta nagabuhat niya na, no? Gawas na kung adunay mga espesyal nga panahon. Pero mo niya iyang gisulti diri sa verse 18. And then 2 Timothy 2:6. Gamay na lang ta. 2 Timothy chapter 2 verse 6. Ang mag-uuma nga naghago pagayo kinahanglan mao ang unang magadawat og bahin sa mga abot. Ang mag-uuma daw. Kinsa man ang mag-uuma? Farmer, no? So kaya nag-uuma man siya, pag pamunga sa iyang mga tanong, siya gyud ang makabenepisyo sa bunga sa iyang mga tanong. Now, ako dili ko inana ka-selfish gyud, no? Pero mo na ang sa pulong sa Dios, no? Wala nagpasabot ko nga hatag gyud mo din ha kay ako gyud makabenepisyo niya na, no? Wa man ko nagapangayo ko niya na, no? Sa grasya sa Dios makakaon man pod, no? Na may laing grasya. Pero yes, wala ko kay balo, basig pastor teacher mo, moabot ang panahon nga namoy simbahan, kinahanglan tudluan gyud nato ang atong mga membro. Responsibility sa mga membro ang pag-provide sa panginahanglan sa ilang pastor. Mao ni bot ipasabot dinhi, no? Kaya ang pastor nagpakaon sa inyo, ha. Now, kaya nagpakaon man sa inyo, ha, ang inyo pong buhaton, kamo may nanarbaho sa gawas mo, o man nagtrabaho ang pastor. So kamo pod, muhatag pod mo para makakaon pod ang nag-alagad sa Ginoo. Actually, ganun ang pod na ipisabot, no? And then, kining last, 1 Corinthians 9 na ta. 1 Corinthians 9, 9 to 14. I think, dako ni siya nga pagtulunan na lang kaninyo. Wala ba kay balo kung moabot mo sa laing dapit nga lain na po ng inyong pastor, no? At least nakasabot mo sa inyong responsibility sa inyong pastor teacher. Now, there is sa 1 Corinthians 9, 9 to 14. Usugot sa 9, ha? 9 nga to sa 14. Nagaingon diri, kay naisulat kini sa kasuguan ni Moises. Gibalik ni siya, no? Pero kumpleto diri. Ayaw pagbusali ang baba sa baka nga nagagiok. May kahingawa ba ang Diyos alang sa mga baka lamang? Verse 10. Dili ba sa pagkatinuod
siya nagasulti niini alang sa atong kaayuhan, sapagkat tinuod kini gisulat alang sa atong kaayuhan, aron ang magdadaro, kailan ba kasabot mo tanang magdadaro? Marugwa ka kita o magdaro, no? Magdadaro ka kung mag-uma. So, aron ang magdadaro nga may paglaom o ang magigiok, kinahanglan magagiok nga may paglaom sa pagkaambit o bahin sa abot. Verse 11. Kuno galing nakapugas man kami o panalangin nga espirituhanon diha kaninyo, paminawan niyo nino, ipakadautan ba di ay kun kami mag-aani sa inyong mga panalangin nga yutanon. So naisay istorya diri, no? Basimingon mo, pastor, unsa man na pastor? Kamo na'y bahala diha, no? Pero sige lang, ato lang basahon. Bato pa niya. Asa na to? Kun ugaling nakapugas man kami og panalangin nga espirituhanon diha kaninyo. Kinsa ni sila? Pastor Ditzer, no? Nagpugas og espirituhanong panalangin kaninyo. Ningon siya, ipakadautan ba di ay kung kami mag-aani sa inyong mga panalangin ngayon tanon? Dili dautan ang iyang iskutan diha, no? Pwede po may nga mukaon. Verse 12. Kung ang uban inyong gitugutan sa pagpahimulos sa maong katungod diha kaninyo, dili ba unta kami labi pa? Ngani kami wala magpahimulos sa maong katungod. Maning ni Apostol Pablo. Ngani kami wala magpahimulos sa maong katungod, hinunua gipalabi na mo ang pag-antos sa tanang kapitos o kawaladon kaysa pagbutang o kaulangan sa mayong balita ni Kristo. Wala ba kamo masayod nga sila nga na nag-alagad sa templo nagakuha sa ilang pagkaon gikan sa templo, o nga sila nga nag-aalagad sa halaran nagadawat og bahin gikan sa mga hinalat inihaw. Sa ingon nga paagi ang Ginoo nagsugo nga ang mga nagasangyaw sa mayong balita magakuha sa ilahang kapanginabuhian gikan sa mayong balita. So, I just do hope nga doon na kami nakatunan isip mga gitawag na to magtutuo wherever you go. Kung asa man ka mo mahimo nga membro sa usa ka simbahan, aduna na kamo responsibility sa inyong pastor teacher, no? And I just do hope nga sa atong pagtuon sa pastor teachers karon sa responsibility sa pastor teacher or gitawag na to sa leadership, aduna kamo nakatunan dinhi nga yes, ang pastor teacher ang iyang trabaho is study and teach. Wa man siya naguma, wa man siya nagtanong og saging, wa man siya nangumpanya. So muna nga nagsalik siya sa inyo, no? Daghan man mo. So ang pastor teacher ninyo, kinahanglan ninyo pong pagkaunon, no? But I just do hope nga ang atong pagtuon karon mahimo ninyo kini siyang pagtulunan. Kaya wa man utag kay balo, pare ni mga batanon pa karon, no? Pila ka mga adlaw tuwa na ni sila sa Japan. At least nakadungog ka mo sa pulong sa Dios. Kay Pastor Brindo, yes, kinahanglan itudlo ginini mo sa ilaha dito, pastor. Kaya ang panalangin sa mga membro na sa ilang pagsabot sa ilang responsibility sa ilang pastor teacher. Pagbalik ining Indo hinoon, dala ning okra, dalag itlog ng Bisaya, dalag limonsito, hasta pud mi mapilan pud mi, no? So mo na kanindot sa bukid na mga kamote dito, no? Pero diri sa syudad kay wala man na mo nang nagadepende ta sa kwarta.
So dinhi na sa tataman og mo tutas pagampo. Ako ngayon ang tanas pagtindog. Amahan namo nga Dios na inigatak na sa kabuntagon, bisan man ang among pagtuon, Father God, nagaisgot sa responsibility sa pastor teacher o usab responsibility sa mga membro nga to sa ilang pastor teacher. Salamat ni Father God nga aduna kami nakatunan pinagi sa imong pulong nga yes adunay gitawag symbiotic relationship between the pastor and the members. The pastor nagapakaon sa mga espirituhanong pagkaon ngadto sa mga membro o ang mga membro usab nagapakaon sa physical nga panginahanglanon ngadto sa ilang pastor. And thank you so much Heavenly Father bisan man ini nga pagtuon. Salamat nga kini nagahatag dugang kaalam sa matag usa kanamo for many years Father God. Karon lamang namo gitikap kini nga pagtulunan. O salamat Father God sa imong paghimuno o pagtabang sa matag usa kanamo. Ang tanang pagpasalamat, pagdaig, paghimaya among ginauli nga anak kanimo pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus atong Dios ug atong manluluwas. Amen.